Shabbat Shalom mga kapatid sa Panginoon at hello and welcome sa ating programang Light of Messiah, Sorsogon Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. Ito po ay hatid sa inyo ng nabanggit ko pa. Ang programang naghahatid, ito po yung programang naghahatid sa atin ng mahalagang aral at kautusan mula sa ating Panginoong Yeshua. Patuloy po nating babaybayin ang mga aral sa weekly Torah portion ngayon na binabasa sa buong mundo at patuloy na inaaral ng mga mananampalataya ng Panginoon at ng ating lawgiver, our Savior, Yeshua Masiya. Ayon po sa ikalawang Timoteo 3:16 hanggang 17, upang ang taong ng Diyos ang may maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti, sapagkat ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway at ikatututo na nasa katwiran. At ang katwiran na yan ay matatagpuan lang natin, mababay, ma-redefine lang po natin ito ayon po sa utos ng ating Panginoon. Ako po yung lingkod, Sister Debbie Forwelo, kasama sa kabilang linya ang ating tagapagturo, Brother Richard Season from Light of Isaiah Ministries Canada. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. Okay po, so ang ating Torah portion ngayon ay nakatutok tayo ngayon sa Deuteronomy chapter 32 verse 1 hanggang 52. Parang isang chapter lang tayo ngayon na may pamagat na haazinu, na ang ibig sabihin ay give ear or makinig, or literally ayon ayon dito sa Torah, pahiram ng inyong mga tenga. Parang yan. So, ito po ay na kinuha yung title sa ah ito po yung mga first word mula sa Song of Moses, which begins with the words, give ear, O heavens, and let me speak, sabi dito. So, this Torah portion is only a single chapter long and the majority of it consists of the Song of Moses. Mga habilin, tagubilin ni Moses upang patuloy na hindi makalimutan ng mga Israelita ang Torah ng ating Panginoon. Bago po tayo magpasimula, hilingin natin si Brother Richard sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muling binigay niyo sa amin upang kami po ay makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo at maihayag at mapag-usapan ang inyong salita, ang Parsha Haazino. Nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay magbigay sa amin ng gabay at nourishment sa aming mga kaluluwa na upang ito po ay patuloy lumakas at patuloy kami maglakad ng ayon sa inyong kalooban. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. Okay, so ah pangunahan tayo Okay. ngayon ni Brother Richard sa ating Torah portion. Okay. So, yun nga, katulad ng nabanggit natin, ano, Haazi, no? Ito'y makinig. Ngayon, um, meron tayong isang napaka-importanting uh, ano rin, Hebrew word na ang tawag ay Shema. No? Actually, it's a liturgy na ito ay nire-recite o pinare-recite sa atin isa sa umaga at isa sa gabi, ano, paggising at bago matulog. Ito yung Shema. Actually, Sister Deb, ano, Hmm. yung ngayon lalo pag may giyera ang Israel, ano, ang mga sundalo ay nagpe-pray sila niyan lagi, Shema. At yan yung prayer ng mga martir. Bago sila mamatay, pinipray nila yan, no? Ang gusto nila bago yung huling salita nila, yung ending ng Shema. So kaya napaka-importante ito. Ito'y kaya beginning and end yan eh. Sa simula, yan ang simula natin. Sa umaga, sa gabi, bago tayo matulog, yan din ang ating ending. So, sa buhay, yan ang simula natin. Diyan tayo namumuhay. Tapos dun din tayo mag-e-end sa Shema. Kaya yung dulo niyan eh,
And blessed is the name of your glorious kingdom for all eternity. So, kasi nilulook forward natin yung dulo, no? Yung darating na kingdom. Kaya, um, yun ang ano yun ang napaka-importante. Kaya nga maski yung nakapako sa krus, sabi nung criminal na nakapako sa krus, sabi niya, kapag ikaw ay nakarating sa iyong kaharian, alalahanin, kahit alalahanin mo man lang ako, maalala lang yung memory niya. Pero sabi ng Panginoon, makakasama kita sa paraiso. Ngayon din, ano. So, ito yung Shema. Ngayon, ang Haazino ay to listen. Ang difference nilang dalawa, yung Shema ay command. Inuutusan ang tao o tayo na makinig. Ang Shema kasi is to listen intelligently. Yung makinig ka, pag pakinggan mo maigi, intindihin mo at gagawin mo. Yun, ano. Kaya actually may nakita akong video na shinare ng isang kapatiran din, napakagandang um, video na um, yung isang sundalo ay nagre-recite, nag-ano siya ng Shema. Talagang yung buong lakas ng boses niya talaga talagang bigay na bigay, gives na gives. So ganun dapat talaga ang ano natin, ang recitation ng Shema. Buong puso, buong kaluluwa. Talagang talagang bigay na bigay talaga. Yung parang tinatawag mo talaga ang Panginoon. Ano. Ngayon ang Haasino, ito naman ay kung ang Shema ay command, ang Haasino ay parang invitation, parang nakikiusap na makinig, nakikiusap ano. It's more of an invitation ano. Parang hindi siya makinig din pero nakikiusap ka, pwede bang pakinggan mo ko? Parang gano'n ano. 'Yun ang ano ron eh, 'yun ang difference ng ano. Ngayon, ang although Haazino ang title ng Parsha, hindi sino ang title ng Song of Moses. O, yung Song of Moses kasi siya, yun ang title niya eh. Yung Mika Mocha naman ay Song of the Sea, no? Yun ang una no nag-cross sa Red Sea ang Israel, sila sila Miriam ay nag-recite sila nung ano yung portion na yun na Who is like you, Lord? Yun yung Mika Mocha, no? No one is like you. So portion yon ng Song of the Sea, pero hindi yan yung Song of Moses. Ang Song of Moses itong nasa Haazino, no? Tapos may isa pa siyang song na binanggit sa Psalms, pero hindi na mention ito sa Tanakh, sa Torah. So technically may tatlo. Pero ang difference kasi ng Haazino, ang nag-compose nito Panginoon mismo. Actually, tinuruan si Moses ng song ng Panginoon. So ibig sabihin, hindi si Moses ang nag-compose. Kaya technically, this is more of a song of the Lamb rather than song of Moses. Although sa Revelation, nabanggit doon na kakantahin ng mga tao yung 144,000 yung pili ng mga pili, no? Hindi ito yung kung sino lang. Ito yung 144,000, ito yung mga 12,000 per tribe na kung saan mga lalaki ito na hindi na defile ng babae. So ibig sabihin mga virgin na lalaki, no? At sila ay pinili per tribe. Hindi ito yung mga may mga ibang relihiyon sila daw yung 144,000, mali po 'yon, no? Ah, medyo assuming ng konti pero problema nila 'yon. So dito, ang sinasabi rito is per tribe, no? Per tribe pumili ang Panginoon ng mga tao, pero ito yung mga nasa end times na mga saints. Hindi ito yung mga galing pa sa mga ancient time o galing sa mga 12th century, 15th century, 17th century. Hindi gano'n, ano? Hindi ito lahat sila, itong buong 144,000 ay sa end time saints ito, no? At ito ay pang every tribe. So the whole 12 tribes kinuha na ng 12,000, no? Na yun ay special na makakasama lagi ng Messiah kahit saan siya magpunta. Iba pa yung grupo
mga iba pang mga believers, iba rin ang grupo nila Abraham, Isaac, Jacob, iba rin ang grupo nila David, iba rin ang grupo nila ng mga apostles, ibang grupo rin yan. Pero isang one big group, pero meron pang sariling grupo pa na ang Panginoong Yeshua na 144,000. No? Iba pa yon. So sila lang ang nakakaalam nung Song of the Lamb. Sila lang ang nakakaalam nun. Tapos kakantahin din nila yung itong Song of Moses, no? So, yan ang difference ng Shema sa Haasino. Ang Shema is inutusan tayo, it's a command to listen intelligently. Ang Haasino ay ito'y request to listen, pero ito'y pertaining sa langit, like in the heavens, like yung mga nasa langit, kasama na dyan Panginoon, mga angels and everybody, ay nakikiusap yung kumakanta, yung speaker na um, uh, na makinig, pakinggan ang sinasabi, no? Ngayon, what is very interesting about this, Sister Deb, kasi katulad ng banggit ko, si Yeshua ang nag nag ano nito, ang Panginoon mismo ang nag-compose ng song. At dito sa song na ito, maraming mga questions, may mga tanong. So napag-usapan natin dati ang papaano nagpapakilala si Yeshua, siya ay madalas nagtatanong. Kahit sa messianic writing o tinatawag nilang New Testament, laging may tanong si Yeshua. Laging may tanong. Lagi niyang lagi siyang nagtatanong, no? Ah, Maski nung usapan nila ni Paul, sabi niya, di ba? Saul, Saul, why are you persecuting me? Lagi siya nagtatanong, no? Um, Yun ang difference ni Yeshua when the Father speaks. Kasi when the Father speaks, diretso. Walang tanong-tanong, diretso yan. This is my son whom I love. With him I am well pleased. Or listen to him. This is my son whom I love. Listen to him. Ganun siya magsalita. Diretso. Ganun yung hindi si Yeshua may nagtatanong siya, for example kay Adam, Adam, where are you? Pwede bang hindi niya alam kung nasaan si Adam? Alam naman niya, nagtatanong siya. Kung kay Moses ganun din, sabi niya, what is that in your hand? Kitang-kita mo na, hindi mo pa alam, pero obviously pinapakilala niya ang sarili niya. Ang nagtatanong ay pinapakilala niya sarili niya kung sino siya, no? So, dito makikita natin na at maraming tanong. Yung kay Job, Sister Deb, yung chapter 40, maraming tanong yun. Ang kausap ni Job doon si Yeshua mismo. Sabi niya, were you there when I laid the foundation of the world? Were you there when, you know? So, marami siyang tanong doon pag nakita mo. At makikita mo judgment. Kaya um, sabi niya, the Father judges no one, He gave all judgment to the Son, so that all will honor the Son as they honor the Father. John 5:22. Makikita mo lahat ng judgment, even dito sa song na to, sa Haazino, may judgment. Tapos nag-aano siya, sabi niya, talagang babalikan niya yung mga kaaway niya. Sabi niya, yung paiinumin niya ng dugo yung sword niya. Kaya kita mo sa Revelation chapter 19, yung horse rider, na may nakalagay na King of Kings and Lord of Lords, and yung ano siya, ang dugo ang up to the bridle ng kabayo eh. Talagang galit na ang Panginoon, no? Akala kasi ng iba hindi siya makapatay ng lamok. Actually, mas dangerous na kaaway si Yeshua kasi siya mismo ang nagja-judge. Hindi hindi siya ordinaryo na parang parang okay lang, no? Maawain siya sobra sa mga merciful, sa mga repentant, sa mga meek, sa mga naaapi, sa mga mahihirap. Napakalapit niya ron. Pero sa mga mang-aapi, mandurugas, mga mayabang, mga galit siya sa ganun eh. Kaya um, yun ang difference. Kaya nga nung sa temple,
Sister Dev eh. Walang pasabi, pinagtutumba niya yung mga ano, yung mga tables doon eh. Sabi niya galit na galit siya eh. Sabi niya ang sambahan, yung bahay ng aking ama ginagawa yung lugar ng mga magnanakaw, sabi niya. Ito ay sambahan ng ano, house of prayer, sabi niya. So, dito makikita mo sa song na to is full of judgment. May question, may judgment, at kung ano yung gagawin niya, actually, ito'y reflective ng Revelation 19. So, kaya, ano alam natin na si Yeshua to, no? So, that's one, ano. Ngayon, ito, sa Deuteronomy chapter 32 verse 1 to 6, ano? Yun nga, tinatawag niya ang heaven Mm. and earth para iniimbita niya. Actually, hindi ito yung place na heaven or yung place na yung earth na lupa. Ang kinukol niya rito ay yung mga naaando doon sa langit na mga which is the Lord at mga heavenly angels at yung mga nasa earth. Hindi niya kinukol yung tao. Hindi niya kinukol yung mga animals. Yung mga naka-assign sa earth na mga spiritual beings, na mga righteous. Hindi wala siyang pakialam sa mga unrighteous, mga demons. Hindi 'yon. Meron pong mga earthly angels na naka-assign sa earth na sila nagmamanage ng forest, ng sea. Kaya makikita natin na may God, may God tuloy, may angel of the sea. Nung ginudge ng Panginoon ng sea at namatay ang one-third ng sea creatures, sabi ng angel, righteous is your judgment, Lord, sabi niya. Kasi may mga angels na nagmamanage lahat, no? So, may mga angelic beings nandito, yung mga watchers, yung mga guardian angels natin, mga ministering angels. Yun yung kausap dito. Sila yung witnesses, no? At itong mga witnesses na to hindi natutulog, hindi napapagod, hindi nakakalimot, no? Saka very powerful ito. Kaya yung mga tao madaling makalimot yan eh, no? So may witnesses na very reliable, no? So ito'y kinukol ang heaven and earth to be a witness, no? At ginawa ito three times ito, Deuteronomy 4:26, Deuteronomy 30:19, and Deuteronomy 31:28. Na ito'y witness against Israel na kapag sila ay nag-deviate sa commandment ng Panginoon, ay talagang may kalalagyan sila. And nakita na natin yan all throughout history na ganon ng ganon ang nangyayari. From the time na nasa desert sila, kasama pa ni Moses, ilang beses sila pinanish, pero at as a matter of fact, yung buong generation na galing Egypt, except si Joshua at si Caleb at yung mga ibang select na Levites, ay walang nabuhay doon. Yung mga anak nila ang nakapasok sa Land of Promise, pati si Moses at si Aaron hindi nakapasok, no? So, ngayon, nung nakapasok na sila ron, um, meron na namang gumawa ng kalokohan, may nagnakaw sa sa Jericho, namatay din yon, di ba? Tapos after that, yung mga judges, pagka nagloloko sa Book of Judges, kapag nagloloko ang Israel, ay inaapi sila ng mga kaaway nila, no? Karamihan Philistines, no? Ang mga Philistines, hindi yan yung mga Palestinian ngayon. Ibang tao yan completely. Ibang tao sila, hindi ito. Mga Palestinians are different, no? Mga mga ibang ano yan, na dumating na lang yan later. Um, so pagka naaapi sila, pagka sila hindi sumusunod, naapi sila, tapos papadala na naman ng Panginoon ng judges katulad ni Samson, ni Deborah, ni Barak, nila at marami pang iba sila pinapadala, including si Samuel, no? So pagka nakakabalik sila, okay. Tapos makakalimot na naman, madadali na naman sila. So it's a cycle. Hanggang kay King Saul na naalis ang kanyang kingly lineage,
kingly line dahil sa ang kanyang disobedience. Ang kanyang disobedience, hindi niya pinatay si uh, King Agag, na ito'y naging problema hanggang ngayon, no? Yung mga Amalekites ay galing kay King Agag yan, no? So, and yan ang isa sa mga gigirahin ng Panginoon. So actually, yung mga kalaban ng Israel ngayon, karamihan dyan mga Amalekites. Yan yung mga lahi ng Yung Amalekite mga, yung ano yung kalaban nila noon hanggang ngayon, yun yung hanggang mga ngayon. kalaban Kaya nila. nga, yun ang ikinagagalit ng Hindi na Panginoon. Amalekites. Oh, yun ang ginagagalit ng Panginoon. Tsaka traidor. Makikita mo kung Oo, bakit Amalekites ang galit na galit ng Panginoon kasi napaka-traidor nila. Ang tira ang ng tira. unang, ang unang war na na-experience ng Israel galing sila sa Egypt ay Amalekites. Ang inaway nila Hmm. yung mga nasa likod, yung mga weak, mga matatanda, mga pagod na. Tsaka wala ang defense doon eh. Tridor talaga. Makikita mo kung paano ang movement nila hanggang ngayon, pa-tridor lagi. Titira sila kung kailan holiday, feast, yung hindi handa. So, Laging Amalekite style talaga. Hamas na Hamas ang dating. Oo, Yun ang talagang Hamas ano, ngayon. uh, isa lang sila doon sa marami eh. Kasi marami kumalat ng lahi niyan eh. Oo, napapalibutan nga ang Israel Oh, hanggang noon ngayon. pa yan, noon pa yan. Panahon pa ni maski si Haman, di ba? Agagite si Haman eh. Amalekite din yan. Kaya gusto niya patayin niya lahat ng Israel. Lahat ng gustong pumatay sa Israel, most likely than not, pag kinuhanan mo DNA yan, Amalekite yan for sure. Either Agagite or Amalekite blood. Kaya sabi ng Panginoon, talagang uubusin niya yan in the end times. Anyways, um, yung mga hindi So, ha? tama yung ano no, yung sa Ecclesiastes, Mm, sabi, what has been will be again, what has been yan, done will be done again. yan. There is nothing new under the sun. There's nothing new under the sun. Ulit-ulit. Ecclesiastes 1 verse 9. Yan. Chapter. So, yun. Kaya inuutusan tayo na makinig. So, isang utos sa isang pakiusap. Kung talagang makinig naman tayo, di ba? Makinig tayo sa salita ng Panginoon. I-keep natin ang commandments niya. Kung hindi ka madaan sa utos sa pakiusap, pag di ka pa rin nadaan sa pakiusap, may kalalagyan ka na talaga, no? So yun, ano. The whole concept ng Haasino is about judgment, no? Na ito ay magiging witness actually against Israel, at hindi lang ito against Israel kundi against those people na who claim to be God's people pero does not keep His commandments. So, alam na this kung sino mga yan, ano. Kaya may katatamaan, no? Kapag ang isang tao ay kiniklaim niya na siya ay ang Panginoon niya ay Panginoong Yeshua o Jesus as they call him, that's fine. Pero kapag hindi kinip ang kanyang commandments, kasama siya dito sa judgment, no? So yung judgment ng Haasino pertains to those who claim na sila sa Panginoon pero hindi nila kinikip ang commandment. So hindi lang po yan sa Israel, no? Kasi kung sa Israel lang yan, then wala rin silang karapatan mag-claim ng promises. Kasi nagki-claim sila ng promise pero walang claim sa mga punishment. Ano yun? Siniswerte, di ba? After all, lahat ng mga promises ay conditional. Maganda lang pakinggan yung ano yung Hmm. unconditional, unconditional love, ganun ano. Pero ang Panginoon is very conditional. Sasabihin naman ng iba, di ba, ang Panginoon na nagbibigay siya ng rain and sunshine sa mga righteous and wicked. Yan, sabi ng Panginoon. Syempre, kundi mamamatay na yung ano pag hindi pa niya binigyan ng ano. Ganun pa Oo. gracious, binibigyan pa rin niya ng chance na mabuhay pa para Saka, may timeline siya na dapat na masunod. Kaya hinahayaan muna niya na, binibless muna niya lahat. tsaka may reason kung bakit nabibigyan ng blessing kahit ang mga unrighteous. Dahil ito sa mga Yes. righteous. Pero kung ang isang lugar ay puro wicked,
wala silang ulan. Wala talagang tatama, walang reason para magbigay ang Panginoon. Tas, dahil may nananatili pang righteous May sa mundo. nananatiling righteous, kaya may mga, Okay, so kaya, example natin yan yung nangyari kay Abraham na na-meet niya yung tatlong angel. yan. Yes, nalala natin yun. Yan. So yan no, si Jacob, kaya nabibless si yung kanyang father-in-law, si Laban, dahil sa kanya. Kaya ayaw niyang paalisin si Jacob dahil alam niya, source siya ng blessing eh. Kaya ayaw Blessing. niyang paalisin eh. Alam niya eh. Ganun din si So, Joseph. Oh, na blessing tayo sa mga nakapalibot kapalibot. Yan. at plano rin ng Panginoon na sila ay maligtas din. Yan. Matuto din, matutunan ang salita ng Panginoon. Maring hindi alam ng iba, no? At most likely, they will not recognize it. Our faithfulness, our obedience to commandments, yung pagsunod natin sa commandments, hindi lang po ang sarili natin na natutulungan natin, hindi Yes, po ang yes. pamilya natin, kundi yung community. Lahat ng nakapaikot sa atin, At mabuti man o saka masama, Brad, yung survival din ng ating ng lahi ng righteous. yan. Yan, Lalo silang pagpapalain. Yung mga susunod pa na lahi sa atin, pagpapalain pa rin sila ng Panginoon. yan. So yan ang ano, no? Yan ang isa sa ano. Ngayon, gusto kong banggitin ito, no? Yung dito sa Deuteronomy chapter 32 verse 7 to 12 ano. Dito merong portion kasi dito na sabi ay the Lord found Jacob in the desert and in the waste howling wilderness he led him about. Ito yung sinasabi ko na kasi maski sa ancient text, una tingnan muna natin sa Genesis. Sa Genesis, ang alam lang natin, pumunta si Jacob sa Haran. Binigyan siya ng blessing ng kanyang ama na si Isaac para maghanap ng asawa. Blines siya, pero pagdating niya ng Haran, wala naman siyang dala. Ano Mm. nangyari, di ba? Alam mo, pinapunta lang siya mag-isa, nag-commute. Wala namang ano ron, di ba? Wala siyang, sabi niya sa prayer niya I crossed this Jordan River with a staff in my hand. Yun lang ang dala niya. Staff lang. Ibig sabihin, wala siyang kadala-dala. Ang yaman-yaman ni Isaac. Si Isaac ay mas mayaman pa kay Abraham. Kasi yung yaman ni Abraham napunta kay Isaac, tapos pinalago pa ni Isaac yon. So, mayaman si Isaac. Bakit wala man lang dala yung anak niya? Samantalang nung namanhikan yung servant ni Abraham para kay Isaac, ang dami-daming dala. Mga ginto, pagkain, may 10 camel siya. Ang laki-laki ng camel, daming dala, di ba? So, tapos, yung anak mismo, hindi pa papupuntahin ng solo lang, talaga lang, ha? Yan ang problema ron. Sa ancient text nakalagay sa Book of sa Book of Joshua, na yun nga ay inutusan ni Esau, yung anak niya, na patayin si Jacob. Pero hindi naman napatay si Jacob kasi binigay na lang ni Jacob lahat ng mga dala-dala niya, ari-arian. So, hinayaan na lang siya na pumunta ng Haran on his own, hoping na he will die in the desert. Kasi, sino ba naman, it's 500 miles, straight yun. Kung straight ka, 500 miles. 6 months na maglalakad ka, wala kang pagkain, wala kang tubig, wala kang kasama, you will die. Pero, maski sa Book of Jasher, after nung baka ano, ang alam lang natin, after that, nagkaroon ng nanaginip si Jacob, yun yung Jacob's ladder. After that, bakit wala man lang siyang offering maliban sa oil? Yun lang talagang ibibigay mo sa Panginoon. Samantalang pag nag-o-offer sila, marami. Oil na kasi yun na lang ang meron siya na itago niya siguro sa bulsa niya. Yun na lang ang meron siya. Anointing oil na lang talaga. Binigay pa Mm. niya ng Panginoon, di ba? So, after that, wala na. Hindi na natin alam kung ano nangyari. Ang alam natin the next time, nasa harana na siya, tapos umiiyak siya dahil wala man lang siyang kadala-dala kahit ano. Nawala siyang pambayad sa kanyang dowry. Pero dito, binanggit dito na natagpuan ng Panginoon si Jacob sa desert. At doon niya binigyan siya ng instruction at naging apple of the eye si Jacob. Bakit? Kasi hindi siya nagreklamo, hindi siya nagalit sa kapatid niya, hindi niya sinumpa pamangkin niya,
hindi siya nagreklamo sa Panginoon. Wala lang, parang kamot na eh. Basta bahala na kung anong ano, basta hindi siya bibitaw. Kaya minamahal si Jacob ng Panginoon dahil hindi siya nagrereklamo kahit anong mangyari. At dahil diyan, inalagaan din siya ng Panginoon. Nakita na walang strange God sa kanya. Yan sa verse 10 and 12, ano? At makita natin dito na talagang um, yung kumbaga inalagaan siya ng Panginoon dito, no? Kaya siya nabuhay. Kaya siya nakarating sa harap ng matiwasay. Ngayon actually, isa sa mga nakalagay dito na parang sabi dito, he instructed him, he kept him as an apple of his eye, as an eagle stirreth up her nest, fluttereth over her young, spreadeth abroad her wings, taketh them, beareth them on her wings. So parang, and so the Lord alone did lead him. So ang Panginoon mismo nag-lead. Kaya ang theory ng mga sages ay parang napabilis yung lakad niya, napunta siya doon kaagad sa haran ng mabilis lang kasi para siyang ito hinarpatso siya. Yung Mm. ni-rapture eh. Ito yung pwede ring gano'n, ano? Hindi natin alam kasi walang account kahit sa ancient text eh. Pero I believe na he endured. Talagang kaya minahal siya ng Panginoon kasi naglakad talaga siya, naglakad, hindi siya bumitaw sa Panginoon, no? Hanggang nakarating siya ron, pero nabuhay siya, malakas siya, at hindi siya ang inuna pa niya nung nakita niya yung, 'di ba, nakarating siya ron. Tapos sabi niya, bakit kayo nag-aantay? Sabi niya, wala kasi kasi nag-aantay sila sa tubig eh. Wala pa raw yung mga malalaking tao, mga malalakas na magtatanggal ng takip kasi tinatakpan para hindi may schedule eh. Si Jacob na pagod na galing sa ano, nung nakita niya si Rachel, aba, maganda to, cute ah, sabi niya. Kaya ang lakas niya, oh, naitulak niya yung ano, binigyan pa niya ng tubig. Siya Gumana na yung kayang buhaw eh. dopamine. Ah? Gumana yung dopamine. Oo, yung ano, pero talagang ano eh, syempre, pero doon natin makikita na malakas si Jacob, no? Actually, yung So, hindi lang siya homebody. Kasi parang tingin natin sa kanya nung una, nung kasama pa niya ang magulang niya, homebody siya kasi siya ang palaging cook. hindi, nagluto lang siya, pero Nagluluto nagluluto siya. din siya, pero ano rin, pag sinabi kasing, yung he's a tent man, or parang nasa tent, dahil nag-aaral siya ng Torah, yun ang ibig sabihin, no? At saka Hindi pala may kotsero. experience, doon nga siya nagkaroon ng experience sa pag-aalaga ng hayop. Yeah. Pero ano siya, Samantalang warrior. yung kapatid niya ay hunter. Hunter. Pero actually, Siya, warrior si Jacob. ah, Actually, sa Book of Jasher, asintado si Jacob sa archery. Kaya archery din. tinuruan niya si Joseph sa archery. Yan ang expertise nila. Magaling din siya sa sword, pero expert siya sa archer. Kaya sabi sa Book of Jasher, kaya niyang habang tumatakbo ang horse, kaya niyang tumira ng asintado eh. Hmm, Ganon ka-asintado si Jacob. Kaya ganun siya mas kagaling. magaling din siya na wrestler. Kahit Panginoon, nakipag-wrestling siya eh. Oo nga, wrestler. Tamagan yun. Oo, Oo walang nga, hiya. no? Oo. Malakas talaga siya. Kasi exposed din ako, Sister Deb, sa mga sparring sa martial arts and all, ano. Mga 5 minutes pa lang, 2 minutes pa nga lang, hingal ka na eh. May Oo, referee pa yon. Isipin mo magdamag. makipag-wrestling ka ng magdamag. Malakas talaga itong mamang ito, di ba? So, pero very humble siya. Well, Hindi siya yung mayabang na, oh, malakas ako, tumabi kayo lahat. Di ba? Parang gano'n eh. Again, ang gusto talaga ng Panginoon, yung mga meek eh. Yeah, the meek will inherit the earth. Yung mga mapagpakumbaba, no? So, yan yung lesson diyan, no? So, ang Panginoon, naptagpuan niya si Jacob, ginaid niya si Jacob, no? Yan ang isang ano diyan. Tapos dito,
Sinasabi niya rito sa Isaiah 58:13-14, ano? Kapag daw yung inalis natin ng paa natin at yung papunta sa Sabat, ano? At ginawa natin kung ano yung kagustuhan natin, yung pleasure natin sa holy day niya. Tapos ang Sabbath ay delight natin, and call Sabbath a delight. Ibig sabihin talaga excited tayo sa Sabbath eh. Tsaka ito'y holy, ano? Honorable. I-honor din tayo ng Panginoon. Tapos yung kung hindi nat yung iba kasi 'di ba pag Sabado night. Ito yung aking Friday night, TGIF ano na, inuman na, 'di ba? Ano na, party time na. Yun, ano? Pag hindi daw ganun tayo, ang ano natin yung delight natin sa Panginoon, bibigyan din tayo ng honor ng Panginoon at ilalagay tayo sa high places, ano? At yung mamanahin natin ay yung part ng mana ni Jacob, ano? Na ating amain din, no? So, yun, no? Yan ang isang maganda diyan. Tapos sa Deuteronomy 32:19-28. Um, Galit ang Panginoon sa mga sa mga yung mga traidor, kaya yung mga traidor, yung aatake na lang bigla ng di ba? Yung Pero mga napansin ko lang, Brad, sa history ng Israel, never silang umatake. na hindi Nagre-retaliate lang sila kapag sila yung inaatake. laging Hindi sila yung mm, nag-aangat ng away, pareho ng China. uh, tsaka Sister Deb, ito pa, inutos ayon sa Torah, kung may gigirahin ka, sasabihin mo muna. Sasabihin mo muna Oo. kung susuko ba kayo. Kung susuko kayo, subject kayo sa amin. Pag hindi, gigirahin namin kayo. Kaya sila nagpapadala ng mga leaflet, oy, umalis kayo diyan. Katulad yan, tinitira nila ang sa ang mga Hezbollah. Sinasabihan nila yung mga tao, dito kayo dumaan papuntang north. Huwag kayong lumihis dito. Dito lang kayo dumaan para hindi kayo tamaan. Nagbibigay siya Close. ng instruction, ano? Nagbibigay ng instruction. Tsaka sinasabi talaga nila, titira kami sa ganitong panahon. Talagang kumbaga So, kasi ayaw ng Panginoon ng mga traidor, yung mga disloyal, yung mga at galit na galit ang Panginoon sa mga idol. Nakatalikod tumira. Mm. Tsaka yung galit ang Panginoon sa mga idols, mga ribulto. Ah, Open ako. talagang ano eh, Instagram. talagang mainit mainit siya sa ganyan, ano. Um, Kaya ang gagawin niya kapag ang mga tao ay ginagawa yan, famine, plague, pestilence, and fang beast, saka yung sword. Yung fang beast, no, ang akala lang ng mga tao, ito lang ay yung mga wild animals na ano. Actually, even yung mga viruses, Sister Deb, pag tiningnan mo talaga yan sa microscope, para may mga fang yan eh. Ang itsura Mm. niya parang nakakatakot eh. Di ba yung mga ano? Ah, Monster. iba ang itsura ng mga yan eh. Nakakatakot. So, um, kasama yan, no? Kasama yan. Tapos yung talagang sama-sama ang mga plagues, pestilence, mga ganun, famine sa mga hindi sumusunod sa utos ng Panginoon, ano? At dito sa Deuteronomy 32:29-39, sinabi rito na ang nagwi-wish din ng Panginoon eh. Sana, sabi niya, sana lang. Sana all. Sana ang kanyang mga tao ay maging wise, maging matalino. Mm. Oo. Na pag-iisipan nila, sila ay mag-isip, magkaroon sila ng insight, para naman sa kanilang future. Huwag yung present lang ang iniisip nila eh. Um, Kaya nagsabi pang Panginoon, ang in-example Oo. pa yung Sodom and Gomorrah eh, no? Mm. Talagang Tapos, Brad, may uh, napansin din ako na
Yung mga pahayag dito sa Torah portion natin, ang mga pahayag ni Moses, prophetic siya. Hanggang Revelation, nakikita natin yung mga sinasabi Yes. niya. Yes. Kahit yung sinabi, mga binanggit ng Panginoon, nila Pablo, lahat yun ay nakikita natin dito sa mismo mga kapahayagan ni Moses. Correct. Kaya, Ah, hindi, ito yung batayan talaga, itong katotohanan na ang batayan ng mga New Testament writers, ang pinakabatayan doon ay ang Torah pa rin. correct. Kaya makikita Kasi natin nahawak dito, nila eh. Hawak nila makikita ang natin yung kasulatan. famine, yung famine for example, di ba? Yung pestilence, yung mga fang beast, di ba? Yung sword. Lahat yan nasa mga seal yan eh, di ba? Yung second seal yan yung peace has been removed from the earth. Yung third seal yan yung technically that includes famine. Yung fourth seal yan Mm. yung plague, yan yung death. Tapos yung sword. Pero dito naman sa fifth seal kasi ang mga tinamaan yung mga believers. So, Mm. inano sila, yung ni Tapos martir. naalala ko rin, Uh, Brad, sinabi na darating ang panahon na ang mga tao ay mawawala ng pananampalataya. yeah. Apostasy. So Uh, nabanggit din dito yung uh, apostasy. ang Tatalikuran nila ang Panginoon. yung ang apostasy kasi lilihis sila sa katotohanan. At Mm. makikita na natin kung ano na Alam yan. na nila, miss pa. Oo. So, lumayo na ng lumayo sa Torah. Kasi ang Torah ang straight path eh. Yan ang basis eh. Yan ang basis of righteousness natin, Deuteronomy 6:25, no? So, pag lumayo ka diyan sa Torah, apostasy ang tawag doon. Mm. Bakit apostasy? Ganito ang difference yan eh. Ang mga ibang religion ba, apostate ba sila? Apostasy, yung, for example, yung mga Buddhism, Confucianism, hindi. Kasi hindi naman sila nanggaling sa Torah eh. Ang mga apostate, yan yung mga nagki-claim na naniniwala sila sa Bible at they claim they believe in God of the Bible. They use the Bible, pero ang paniniwala nila hiwalay na. Malayo na. Mm. Apostasy ang tawag doon. Kahit nalaman na nila yung katotohanan, Oo. doon pa rin sila pinili pa rin nila yung gusto Oo. nila. Ngayon, gusto ko rin i-qualify ito, no? Kasi may mga tao rin, does it mean ba na lahat ng hindi nakaka-observe ng Torah condemned to die na? Hindi rin po, no? Depende pa rin yan sa case by case basis. Pero provided na hindi nila alam ang Torah. Kung hindi nila alam, then walang ang basis kung ano lang ang meron sila, no? Pero kapag alam na nila ang Torah and then hindi nila ginawa ito or ni-reject nila ito, ay yun ang may problema, no? Kasi I believe na for example, may mga Christians ngayon o noon na namatay na or ngayon buhay pa pero wala silang alam patungkol sa Torah, wala silang alam Mm. tungkol sa Sabat, wala silang alam. And kasi ang tinuro sila pero they've been doing good things. Mm. Tutulong sila sa mahihirap, napakabuti nilang tao, nananalangin sila. They do the best that they can. Then may chance sila, malaki ang chance nila. May pag-asang maano. Pero yung mga taong narinig nila yung Torah, tapos ni-reject nila dahil done away with na raw, ay tapos tayo dyan. Yun doon ako may konting, I feel bad for these people kasi uh, medyo nasa bingid sila ng alanganin. Let's put it that way, no? Um, and I hope na they will repent and they will change, no? Pero yung mga hindi pa talaga nakarinig, I'm sure that there is some form of justice somewhere na hindi naman sila, how can you be judged of something that you never knew? Di ba? But again, nasa sa Panginoon yan, pero um, I'm sure that our God is a God of fairness din. He's a just God, no? Anyways, so yun ang mga ano, yun ang mga ano natin, ano? Yung
sinasabi ng Panginoon, nagwi-wish siya na kung maaari sana ang mga tao niya ay maging mabuti, mag-isip tungkol sa future nila, no? Huwag yung parang pang ano lang, yung pang kasalukuyan, no? Yan ang nakakatakot yan eh. So, otherwise, talagang may kalalagyan, no? Um, yun nga, sa Deuteronomy 29 to 39, dito na nabanggit na yun ito wini-wish ng Panginoon na maging wise sa mga tao niya. Tapos, sinasabi niya rito na ipaghihiganti niya ang kanyang mga tao. Pag wala na silang lakas, provided that they keep the commandments of the Lord. Kaya nga later on, Sister Deb, Hmm. ayon sa Sakaraya na rin, um, two-thirds of the land, pero towards the end times ito, ay madi-destroy. That includes two-thirds of the people. Tapos yung one-third will be subjected sa much testing. Tapos, wala na silang lakas, sasabihin nila, Baruch haba Bishem Adonai. Blessed is he who comes in the name. Oo. Kaya nga sabi ng Panginoong Yeshua, you will never see me, hindi nyo ako makikita hanggat hindi nyo sinasabing, Baruch haba Bishem Adonai. Blessed is he who comes in the name of the Lord, sabi niya. So, kaya makikita nila ron, pag walang-wala ng lakas ang Israel, talagang mauubos na darating na yung Savior. At yari yung mga mapang-api, yung nang-api. Talagang may Hmm. kalalagyan sila. So, yun Nabanggit niya dito. yan, no. So, yan yun. Kaya sa Revelation 19, pagdating ng Panginoon, talagang lahat ng kaaway niya, So ito pa yung isa sa prophetic, no, yung sabi niya sa verse 43. ah, He repays those who hate him and cleanses his people's land. So yan, yung yan, Israel na yan, lilinisin pa yan ng Panginoon. ilinisin pa. Alam mo kung bakit, Sister Hindi pa Deb? siya Marami, totally na. marami pang idols dun eh. Maraming idols eh. Oh, nung galing kami ron, Halos ko anong merong daming idols eh. kasalanan ng buong mundo, meron na ang Israel. Oo, Nasa oo. Israel, At maraming, mix, mix ang ano maraming, doon, una-una ang yung, kahit ang religion. yung Temple Mount, merong abomination doon na Nilagyan? tumutuwad-tuwad, tumutuwad tu alam mo yung golden dome doon. Yun ang Oo, yun ang place ng Holy of Holies, no? The most pinatungan nila. hindi naman nila ano yan, kinoberan lang nila. Wala namang okay lang naman yung Golden Dome Yun pa doon. rin yun, kinover lang O nila. kinober lang nila. Ang holy site nila actually yung nasa tapat, which is yung Al-Aqsa. So O pinigilan ngayon, nila ang mga Jews na o ngayon, mag-ano doon, ma-occupy tinakpan yun. lang nila yon, tinakpan nila ah, tapos naka ano dito sila sa kabilang side. Tapos pag sumasamba sila facing doon, yung mga puwet nila nakatutok sa Oo. Holy of So, Holies. Abomination. parang Para mong pambabastos yung ginagawa nila. pabastasyon. Yan. Actually, nasa ano rin yan eh. Nasa Ezekiel din yan eh. Na kung saan yung mga tao umiiyak, nakatalikod. Imbis nakaharap sa east, nakaharap sa papunta sa Holy Nakatalikod. Place, nakatalikod. So, tapos yung mabuti kung nakabow down ng maayos, hindi, nakatuwad eh. So, Hmm. parang insulto talaga. Ewan ko kung napanood mo, Sister Deb, yung Braveheart. Yung yung Braveheart Oo, may ganun sila eh, yung pag nangungulit sila, pinapakita nila puwet nila sa mga kaaway nila. Mga ganun. So, oo. Oo. uh, I don't know how Naalala ko, naman ginagawa yung yan ng mga kabataan noon, oh, mga bata, papa nag-aaway, papakita papakita. Doon yun, pala galing yun. yung mga ganun So, So, anyways, nagagaya na lang pala yun. yan ang ano ron, yan ang isang something. Kaya ano yan, abomination. Pero meron pang mga abomination that causes desolation. Yes. Kasi ang Panginoon, ano naman eh, siyempre, ano pa rin siya. Pero yung abomination that causes desolation, ito na yung Antichrist na i-ano na niya yung temple. So, iba pa yon, mas malala pa yon. Yan na talagang worst na, ano.
Anyways, dito no sa um, makikita natin So, sa napupuntahan pa ba yun, yung kung saan namatay si Moses, Mount Nebo? Mount Nebo, pero napupuntahan, hindi naman alam kung nasaan ang kanyang ano ron. Ang Hindi pa dito ko eh. walang nakakaalam. Actually, hindi na recover ang body niya. Nasa land of Moab, Hindi, sa katapat ng Jericho. oo. Pero actually part pa rin ng Israel 'yon. Kasi Oo, ito. nakuha na ng mga ano yan eh, ng Reubenites, Pero sabi talagang Gadites tinago at ng Panginoon, tribe of ang Manasseh. naalala ko, tinago ng Panginoon yung katawan ni Moses. Yes, oo. Tinago Kasi ni baka sambahin nila Oo. gawing Actually, idol. pero what is very interesting is yung mga buto ng mga patriarchs nila Abraham, Isaac, Jacob ando doon na Oo, may, nakaano, pero intact. ano inoccupy ng mga kalaban, mga ibang reliyon. Oh, doon kasi ano rin nila 'yon eh. Oo, kinuha nila. Pinagkakitaan na nila. So, anyways, Pinagkakitaan. um yung mga ibang mga apostles, ganon, ganon din, kahit buto nga ni Peter tsaka ni Paul, nasa Vatican yata, no? So, pero ang katawan ni Moses ay wala talaga, hindi nila makita, hindi nila ma-recover. So, Tinago pero ng Panginoon. nilibing siya. Ang naglibing kasi sa kanya yung angel, si Angel Michael. Hmm, Ah, so yun ang ano, no? Yun ang kaya pinagtatalunan nila yung katawan ni Moses. Sabi ng ng angel, alisin na lang. the Lord rebuke you, Satan. Hindi niya binigay, no? So, tapos inano niya, tinago niya, wala nakakaalam. Hindi na natin alam kung saan yun, no? Pero um, yun ang maganda ron, ano? So, So, anyways, may napansin din ako, Brad, na kahit nasa fruitful, yung life mo ay napaka-fruitful pa, bata ka pa, kapag pinlano ng Panginoon talagang buhay mo, sa kanya, siya talaga yung babawi ng buhay natin. Sa anumang kalagayan. Minsan kasi nanghihinayo, uy, ang bata pa, namatay na, gano'n. mm, So dito, napansin natin na kahit si Moses, tanggap niya na mamatay siya dahil ayaw na ng Panginoon na mabuhay siya. kasi nga may ginawa siya. Sinabi na ng Panginoon ilang beses nang inulit-ulit ito ng Panginoon sa kanya. Dahil sa Oo. hindi mo ako hindi mo ako binigyan At ng saka pag-ibig eh. Brad, hindi nga pa tayo, kung hindi, sinabi na ng Panginoon, hindi siya pwede pumasok doon. So talagang kailangan mamatay na lang siya kasi alam naman may iwanan siya mag-isa doon sa labas ng promised land. Mm. Yun Diba? actually ayon sa sages sa mga ancient text ayon din sa Talmudic writings, mahigit 500 times nagbibeg si Moses. Tapos kaya may portion na ng Panginoon, sabi niya, tumigil ka na. Ayoko nang marinig itong usapan nito. That's it, you're done. Kung sinabi Kaya, ng Panginoon, yun na oo, yun. wala touch move na ito, diretso na. So, Ano pala yun eh, yung pinakamatindi pala talaga yung pag na-dishonor yung pangalan niya dahil dun sa ginawa niya na-dishonor yung pangalan niya sa harap ng kaya nga Israelites. ayun nga, kumbaga napahiya din ng Napaka Panginoon. Para kay masyado Moses, maliit palang, na bagay yon. Pag oo, tinignan natin, ano ba kasi Panginoon, napakalaking bagay yun. nung una kasi, pinapalo sa kanya yung bato. Tapos Hmm. nagano ng water. Yun ang unang instruction sa kanya nung una pa, yung year one, no? Pero nung year 40, sabi sa kanya ng Panginoon, kausapin mo ang bato. Abang ginawa niya, kasi galit na siya eh. Napuno na eh. Pinalo niya. Ay nagalit sa kanya ang Panginoon. Minsan, ganito, mga kapatid, mga kaibigan. Minsan tingin natin, maliit na bagay. Maliit lang naman na bagay ito sa Panginoon. Ganito, parang okay lang naman siguro. Minsan, hindi maliit na bagay sa Panginoon yun, malaki. And it will cost us blessing, it will cost us many things, no? So, wag nating mamaliitin yung mga maliliit na commandments. Nakala natin maliit.
Kasi minsan, yung, at least yung malalaki, no-obey, ano? Si Moses, lahat ng malalaki, no-obey niya eh. Doon lang talaga siya nagkamali, doon lang sa ano na yun eh. Oh, pero, may mga instance, Sobrang inis niya. katulad ng ano, Sobrang asar niya sa mga Israelites. ito, Sister Deba, katulad ng yung, alam mo yung binasag niya yung ano, yung two tablets of stones. Oo. Malaking bagay yung kung tutusin dahil ano eh, tawag, sinulat ng Panginoon tapos binalibag mo. Di ba? Oo. So yung Pero, ano, consequence nun, bumalik pero, ulit siya. pero may pinabalik ulit siya. Bumakyat ulit siya. O, Yun tsaka, ang consequence. tsaka siya ang pinag-ano ng bato. Siya ang pinag-ukit ulit. Siya na nagsinsil. O, siya na nagsinsil. O, Kaya gayahin yung dapat ano eh. pala, dapat pala tinago nila yung una kasi talagang handwriting yun ng Panginoon. Oh, they actually, I think they kept it too. Kasama yon sa ano. Kasi hindi mo pwedeng ano eh. May pag, Nakasama, nandun ba yun sa loob ng tipan? uh, probably, kasi ang law, ang rule, hindi sinabi, pero ang rule kasi, hindi mo pwedeng ano, paring nilibing nila, maring nilibing. Medyo Uh, mababa din pala ang pasensya ni Moses. mahabang pasensya ni Mos, kailan bumigay pa rin. Pero nung bumigay siya, hindi tama, eh, mali, blunder. Kaya iniiyakan niya yon Sister Deb, pero ayaw. Sabi ng Panginoon, tigilan mo na yan. Ha? Ayoko nang marinig ang Hmm. usapan na ito. Minsan, Galit na eh. ilagay natin yung sarili natin sa sa kalagayan ni Moses. Maintindihan ko rin talaga Oo, siya. akala kasi natin madali Kahit ako. tayo magkakamali sa ganun. Baka sa simula pa lang nagkamali na tayo, no? So, So, pero nakapasok pa rin siya pero si grabe, ang maganda sa kanya, mahal niya ang Israelites. nakapasok pa rin Mahal siya niya. Sister Deb eh. 1,500 years after. Kasama Yung niya Panginoon buto-buto sa niya. Ay, alin? kasama siya sa Yung ano, Transfiguration. nagpakita siya kay Saul. Oo. Pinapunta Saul siya ba ng yun? Panginoon sa sa Mount of Transfiguration. Sukot 'yon. Sukot din. Ito kaya malapit ng Sukot eh. Ayan, Ay, no. Brad, ano pala natin, i-share din natin yung nangyari na Feast o Rosh Hashanah, Uh, Yom Rosh Kippur. Hashanah yung Yom Kippur, Rosh Hashanah. ang nakaraan nung nakaraang October 3, October 3 ay ano Feast 'yon, of Trumpet, Feast of Trumpet. So, Rosh yan Hashanah. appointed feast ng Panginoon na kung saan ay ito yung ang belief nito is that crowning of the Messiah as king, ano. Actually, the whole book of Revelation ay sinulat ito on the Lord's Day. Ang Lord's Day is Yom Yom Teruah. Kippur, No, Yom Yom Teruah. Teruah. Yom Kaya Teruah Yom is yan. day, Teruah is yung Day of yan, the Trumpets. Day of Trumpets. Pero ito'y related sa crowning of the Messiah King. Kaya Lord's Day ang tawag Mm. diyan, no? So ang theme ng Yom Teruah ay crowning of the Messiah King saka judgment. Ang Book of Revelation ay isinulat nung panahon ng Yom Teruah. One day Mm. pinakita kay John lahat ng mangyayari sa buong mundo. So, ando doon ang crowning of the Messiah King, ando doon ang judgment, at marami pang iba. Ando doon ang trumpet, maririnig doon, may seven trumpets karon. Yung sound ng boses ng Panginoon ay sound of the many rushing water, which is teruwa pa rin. Yung sa Mm. Revelation chapter 10, sumisigaw yung angel na I will not delay this anymore. Shouting ulit yon, which is teruwa ulit. So, marami. So, it's all about the whole book of Revelation was written on Yom Teruah, Rosh Hashanah. Mm. So, yun lang, ano. At anyways, ito ngayong Shabbat na to, ngayong Shabbat, ang tawag dito ay Shabbat Shuvah, Sabbath of Return. Sabbath. Ito yung Sabbath between Yom Teruah saka Yom Kippur. Sabbath of Return is very important kasi ito yung time na dapat babalik tayo sa Panginoon. So, katulad na nabanggit ko kung sino naka-attend o nakarinig ng message ko last Yom Teruah, ang Book of Revelation ay lahat ng chapters niya, chapter 1 pertaining sa Yom Teruah rin, sa Mm. first day of Tishri. Ang number 7 is pertaining sa Shabbat Shuvah.
Ang chapter 10 is pertaining to sa Yom Kippur. Ang chapter 15 is pertaining to the first day of Sukkot. At chapter 22 is the last day ng Sukkot, and Shemini Atzeret yun. Yun naman ang last ng chapter ng Revelation. Kaya yung the whole high holy days mula sa uh, Tishri 1 hanggang Tishri 22, hindi po nagkataon lang na ang Book of Revelation ay 22 chapters din. Kasi Mm. related po ang Revelation, ng Book of Revelation sa High Holy Days. So, yan po, no? Yan ang long and short niyan. At mukhang wala na yata tayong oras si Deb. Okay lang. So, so yung sinabi mo, Brad, na Day of Atonement sa darating na Sabbath, Next Friday yon. Next next Friday. 5 days, so, 11, pwede, October 11. pwede rin nating malaman kung ano yung mga dapat gawin Yes. kapag nag-observe ng Oh, Feast of Atonement. Yun dapat na lang, Brad. una dapat huwag tayo iwasan natin kasalanan, hindi tayo pwede uminom ng liquor, dapat mag-feast tayo. I mean mag-fast, sorry, mag-fast tayo. Ang May fasting fasting itong Sabbath. fasting next Sabbath pa. Friday on Friday. Next. Normally 25 hours yan Starting Friday. Oh. from 5 o'clock in the afternoon ng Friday hanggang 6 o'clock in the evening, in the afternoon ng Yes. Saturday. So, Yes. tatlong klaseng fasting yan. Absolute fast, no water, no food. Normal fast, no food with water. Partial fast, mag-skip ka ng meal, or mag-vegetable ka lang, or fruits, or whatever. Basta meron kang ibibigay sa Panginoon. Ano? So, three kinds of fast. At hindi bawal muna magtalik sa asawa. Dapat naligo tayo. Huwag tayong pupunta sa mga patay. Huwag tayong magkakasala. Yes. And suot tayo ng white. Iwas na muna Walang pabango. sa lahat Walang mga jewelries. Yun, para di magkamali. oo, so yun yung mga ilalagay natin sa posting natin yan, Sister Deb, ng mga Sige, instructions post ko para lang, Brad, sa oo, ating para Facebook hindi page. magkamali. Okay. Oo. Okay, Brad, sandali. Nawala yung aking notes. Nag-notes ako. Oo. So, okay. So, na natin, pinaka-conclusion doon ay ang kahalagahan ng pagsunod sa mga salita ng Panginoon. Naging magandang example sa atin si Moses na gaano man tayo ka-zealous o katapat o ka-faithful sa ating Panginoon, kaya pa rin natin magkamali. But then, not necessarily na si Moses ay tinalikuran ng Panginoon. Inano lang siya. Pinatulog lang siya. So, that's a good example na kung anong pwedeng mangyari sa atin kapag tayo ay nagkakamali. Pero iwas pa rin. Maganda pa rin. Kaya patuloy nating binabasa, pinapakinggan ang mga aral sa Torah upang hindi natin makalimutan, sumunod, at magpahinuhod sa mga instructions ng ating Panginoon. So sa hapong ito ay nagpapasalamat tayo sa patuloy na pagsubaybay ng ating mga listeners dito sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. At ang mga kapahayagan ngayon ay ipopost natin sa Facebook page, Light of Messiah Source of the Ministries. At request ko lang po na mag-like kayo, please follow us, and also mag-comment po tayo upang kilala at say hi upang makilala namin kayo. At pwede rin po kayo mag-request ng kung ano yung gusto yung topic. Request din or questions kung ano yung mga nais yung pang matutunan tungkol po sa Torah, at lahat po yan ay sisikaping masagot ng programang ito. Patuloy natin enjoy ang araw ng kapahingan kasama ang ating Lord of the Sabbath, Yeshua Masiya. At tandaan po natin, ang taong sumusunod ang siyang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Ako po yung lingkod, Sister Debbie Paruelo, with Brother Richard Season. Tuloy nagpapaalam at bumabati sa inyo ng Shabbat Shalom. Shalom.